Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapanalangin. Salamat sa Panginoon sa panibago namang araw na pwede tayong magbulay ng kanyang mga salita. Ngayon po ay araw ng linggo at tayo ay naghahanda sa ating pagsamba. At least sa mga lugar na pwedeng dumako at manambahan ang ilan sa ating mga kapatiran. Dito po sa Kalapan ay nagpapasalamat tayo sa Diyos na kahit na hindi lahat ay pwedeng makadalo dahil sa kulang ng mga sasakyan, mahirap sumakay ang mga tao, ay nakakadalo pa rin ang ilan. Siyempre, ang mga edad 20 pababa ay hindi normal na pinapayagan, maliban ang mga malalakas ang loob at alam nilang para sa kabutihan nila kanilang ginagawa. At yung ating mga seniors, siyempre dahil sa kanilang edad ay tinuturing na delikado para sa kanila ang palaging lumalabas. Pero sa ano't anuman, ang gawain ng paglilingkod sa Panginoon ay palaging pananampalataya. Kaya't ating panalangin na hakbangan natin ang sinasabi ng Panginoon na gawin natin, sapagkat sa pagsunod sa Panginoon na mayroong pagtitiwala sa Kanya, sa gitna man ng panganib ay iniingatan tayo ng ating Panginoon. Ngayon pong umaga ay sisimulan natin ang pagbubulay sa isang aklat na maliit lang, manipis lang siya kasi kagaya ng una at ikalawa at ikatlong Juan, ito po'y isang pahina lamang. Dalawang pahina ang aklat ni Jude o ni Judas, at siya yung pagitan ng ikatlong Juan at saka ng aklat ng pahayag o ng Apokalipsis. Tingnan po natin ang pwedeng initial na sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umaga sa aklat na ito. Kagaya ng pagpapakilala po ng sumulat, ang sulat na ito ay mula kay Judas, si Jude. Ang pangalan niyo po sa English ay hindi Judas kundi Jude, dahil minarapat ng maraming mga author ng Biblia na gamitin yung Jude sa halip ng Judas para hindi siya maipagkamali sa Judas na nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. So hindi po siya yung nagkanulo sa ating Panginoong Jesus, kundi kapangalan lamang. Ang totoo po sa higit na malinaw ng mga tala ng kasulatan, siya po ay half-brother ng ating Panginoong Jesucristo. At isa siya sa mga naging anak ni Jose at ni Maria after the birth of Jesus. Kapatid niya si Santiago na sumulat din naman ng isa pang aklat dito po sa Bagong Tipan. Alam natin na nung una ay hindi siya mananampalataya at hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, lagi niyan sina-challenge nila ang ating Panginoong Jesus. Pero yung pag-challenge na nangungutya at pag-challenge para kung ano man ang gagawin ng Panginoong Jesus. Naging lingkod siya pagkatapos marahil na namatay na ang ating Panginoong Jesucristo ilang araw bago dinakip at ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. At dito ay kapansin-pansin na inyong mababasa na higit niyang pinapahalagahan ang kanyang ang kanyang espiritual na kaugnayan sa Panginoong Jesucristo kaysa kanyang physical na kaugnayan. Kalimitan, kapag tayo ay merong kamag-anak o kapatid na sikat o dinadakila ng mga tao, tayo ay uma-align at tayo natutuwa na masabing kapatid o kamag-anak natin, yung gano at ganitong tao na makapangyarihan o may pangalan. Ngunit si Jude o si Judas ay higit na nagpapahalaga sa kanyang kaugnayan kay Jesucristo bilang lingkod. Actually, ang tawag sa ibang salin sa kanya ay alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung unang
statement o ang unang pangungusap ng Jude. Jude chapter 1 verse 1 ay mula kay Judas, lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. Napakarangal na nakalagayan na maging lingkod ng ating Panginoong Jesucristo dahil ito ay isang pambihirang pagpapahintulot na ating maranasan ang kanyang buhay at ang paraan ng kanyang paglilingkod. Tunay na ang pagiging lingkod o alipin ng ating Panginoong Jesucristo ay isang malaking karangalang panglangit at kahit dito sa lupa ay maituturing nating tunay na kapaki-pakinabang. Ang sulat na ito ay ipinahatid para sa mga tinawag ng Diyos at ang itong mga pinili ng Panginoon, mga tinawag mula sa iba-ibang kalagayan ng buhay, pero sa kabuuan ay tinawag mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng ating Diyos. Dalawang mahalagang katangian ang binabanggit ni Jude dito patungkol sa kanila. Ang una po, na sila'y namumuhay sa pag-ibig ng Ama. Ang ibig sabihin na ang pag-ibig ng Diyos, ang kanilang motivation araw-araw sa kanilang pamumuhay. At sa gitna ng isang magulong sanglibutan, ang pag-ibig ng Diyos ang parang makina na nagpapagalaw at nagpapausad ng buhay nila. Ito rin yung pag-ibig ng Diyos ang nag-iingat sa kanilang buhay sa gitna ng kanilang mga nararanasan sa kanilang kapanahunan ng paglilingkod. Sa gitna ng mundong mapanganib, kagaya ngayon na puno ng panganib sa sakit, sa iba-ibang bagay, ang pag-ibig ng Diyos ay isang napakalaking tanggulan na nararanasan at napapatunayan ng mga taong tunay na umiibig sa Kanya at nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Linawin ko po na hindi ito yung pag-ibig natin sa Diyos, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung nararamdaman ng mga tao na nag-iingat sa kanila sa mundong magulo. Kaya, kung sino man ang maaring mapadaan sa video na ito at ikaw ay nabubuhay sa magulong mundo, kung hindi ka nakakakita ng pag-ibig sa paligid mo, nais kong malaman mong merong nagmamahal sa iyo na kapag ita-turn over mo lang ang iyong buhay sa Kanya at hayaan mong gumawa itong pag-ibig na ito sa iyo, mararanasan mo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya kagaya ng ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. So, malinaw na ang mga tao na ito na sinusulatan ni Jude ay mga tao na kinakikitaan ng buhay na mayroong vibrancy dahil pinapagalaw sila ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, sila po'y iniingatan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung inyong natatandaan, sa 1 Gs talatang 20 hanggang 30, ay nangako ang Panginoong Jesucristo na tayo ay Kanyang iingatan. At hindi lamang siya nag-iingat sa atin, ang Ama ay nag-iingat sa atin, at walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Walang sino man ang makakaagaw sa mga mananampalatayang tunay sa kamay ng ating Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ang kamatayan, kahit ang kahirapan, kahit anong bagay, ay hindi tayo mailalayo kung tunay tayong mga anak ng Diyos na hinahawakan at iniingatan ng ating Panginoong Jesucristo. Marahil dahil sa dami na rin ang mga dinaanang pagsubok at mga kahirapan sa buhay, napatunayan ng mga tao na ito na talaga ang Diyos ang nag-iingat sa kanila. Kapatid, ito rin ang maaari nating asahan sa kasalukuyang panahon. Ang mabuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos, walang kapaitan, kanino man, walang kinagagalitan. Maaring may nagagalit kasi minsan di natin maalis yun dahil may mga taong kahit wala kang ginagawang masama ay sila pa nagagalit sa iyo. Pero ang mahalaga ay wala tayong kapaitang anuman at ang pag-ibig lamang ng Diyos
ang nakagagawa nito sa ating mga buhay. At higit sa lahat ay ang ating mga kaluluwa ay ligtas maging sa lahat ng mga pakana ng dyablo na ating kaaway. Pangkaraniwan kapag may panganib, kagaya ng nararanasan sa ngayon ng mga tao, ang mga tao ay nabubuhay na paranoid. Yung lahat na kinatatakutan. Kasi totoo nga naman, hindi mo na kung saan maaaring manggaling ang virus. Maaari sa hinawakan ng isang tao, at pag mamimili ka kahit sa supermarket ay alin doon ng mga bagay ang hindi pa nahawakan ng ibang tao. Kahit sabihin pa natin dinidisinfect, pero lahat ba talaga ay equally natutuunan ng disinfection? So, maaari kung ikaw ay maparanoid na katakutan mo na ang lumabas at mabuhay ka na sa takot. Ngunit, kung naniniwala ka na iniingatan ka ng Panginoon, kahit ang mga virus na ito ay hindi tatalab sa iyong katawan kahit anong edad mo pa. Kahit kabataan ka, kahit senior ang age mo, kahit matanda na, kung iniingatan ka ng Panginoon, hindi tatalab sa iyo o kanino man ang anumang virus na ito na makakapinsala sa iyo. So, hindi tayo dapat mabuhay na paranoid at hindi rin nagpapanik. Bagamat siyempre ay alang-alang sa kaayusan at para hindi naman tayo na mapapaaway o mapapagalitan, ay nagpapailalim tayo sa mga panuntunan ng pamahalaan ng sino mang namamahala sa barangay man, dahil gusto natin ng kaayusan. Gayunman, kung may pagkakataon na igiit na tayo ay nagtitiwala sa Diyos at wala namang hadlang na legal o anumang bagay, hindi tayo dapat matakot kung naniniwala tayong iniingatan tunay tayo ng Diyos. Kaya nga ang nagtitiwala sa Diyos para sa pangaraw-araw na buhay ay walang ikatitigatig. Anong ikatitigatig natin kung alam nating mahal na mahal tayo ng Diyos? Kung hindi natin nakakalimutang ibinigay mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin, at kung hindi natin nakakalimutang tayo ay hawak ng Diyos at kanyang iniingatan, anong ikatatakot natin? Sa buhay at kamatayan, kapatid, hawak ng Diyos ang iyong buhay. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Sa buhay na ito, kung hindi pa niya tayo kukuhanin, iingatan niya tayo. At sa buhay na panlangit, kung kanya tayong kukuhanin, kanya naman tayong ihahanda. At yun man, sabi nga ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Totoo lamang mga kapatid, ang ganitong mga pananalita, kung naniniwala tayo, kung sinasampalatayan na natin na ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang gumagawa sa ating mga buhay. At yan ang sulat ni Judas. At yan ang gusto niyang ipahatid sa mga taong kanyang sinusulatan. Pangalawang bagay na gusto niyang malaman ay pinadaan niya sa kanyang pagbati at panalangin. Alam niyo po, ang mga sulat ng una ay laging nauna yung mga blessing, yung mga pagbati ng pagpapala sa taong sinusulatan. Itong pagbati at panalangin na ito ay it's a very desirable prayer na ahangarin mo na lahat ng tao kung maaari ay mananalangin para sa iyo nito. At maganda rin kung kaya nating ipanalangin para sa lahat ng mga tao. Sabi niya sa verse 2, sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan, at pag-ibig. Hindi ba magandang panalangin yan? At napakaganda kung ang panalangin ni Jude na ito ay mararanasan mo ngayong araw na ito. At naniniwala akong nararanasan natin ito because this is a continuing prayer. Ito'y nagpapatuloy na panalangin ng mga taong nabuhay, na nananampalataya sa Panginoon. At ngayon ay inuulit na nagaganap sa ating kapanahunan. At sa pamamagitan natin ay inaasahan din ng Diyos na dadaloy patungo sa ibang mga tao. So, tatlong bagay ang binabanggit. Sumagana nawa sa inyo, hindi kaunti lamang, kundi sumagana.
Kung sa ilog ay hindi banayad lang, kundi baha talaga, sumagana sa inyo. Kung sa pagkain ay hindi kaunti lamang, maraming marami. At yun yung panalangin, yung saganang habag, saganang kapayapaan, at saganang pag-ibig ng Diyos. Pero itanong natin, paano ba ang pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos? Napakahalaga at napakaganda ng panalangin. Kasi habag ang kailangan natin upang hindi natin maranasan ang kaparusahan sa anumang nagawa natin, kundi ang pagkapatawad ng Diyos. At ang pag-aahon ng Diyos sa atin kung tayo ay nasa sobrang kahirapan o mahirap na kalagayan ng buhay, maging karamdaman kung kayo ay nasa karamdaman. So, kailangan mo ang habag ng Diyos. May mga taong hindi nagsasabi, ay, pag-ibig ang Diyos, hindi mo kailangan magmakaawa sa Panginoon. But this verse is destroying that position, that theory. Kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos, pero kailangan mo ang habag din ng Panginoon. Nakaawa ang Kanya sa panahon na ikaw ay nasa kalagayang talagang nakakaawa. At ang totoo, maraming mga tao ang nabubuhay sa ganyang kalagayan. Talagang sila ay nakakaawa. Lalo na kapag nakikita mong nahihirapan sila, gayong mabubuti naman silang tao. Siguro pag masama mga tao, minsan kulang ang habag natin. Pero kapag alam mong mabubuting tao at sobrang nahihirapan, naaawa tayo. At ito yung panalangin ni Jude sa kanila. Sumagana sa inyo ang habag. Kasi ang habag ng Diyos ang mag-aahon sa atin mula sa mahirap na kalagayan ng buhay, karamdaman man o sakit, patungo sa buhay na magaan kaysa ating naranasan na at maginhawang pamumuhay. Pangalawang bahagi ng kanyang panalangin yung kapayapaan. Alam natin ang kapayapaan ay sa isip, una sa lahat. At pangalawa ay sa kapaligiran natin. Kahit anong yaman mo, dami mong assets, kung magulo ang kapaligiran mo, hindi ka makakapamuhay ng maayos. Naranasan na natin yan at nakita sa balita, sa Marawi, na ang dami na mayayamang mga tao pero kailangang umalis dahil ikamamatay nila kung mananatili sila. At nang bumalik sila ay wasak-wasak ang kanilang mga pinundar ng mga yaman, lalo na kung ito ay physical infrastructure. Kaya napakahalaga ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay nagsisimula muna sa iyong isip. At ang isip mo ay magiging mapayapa kung ito ay kubkob, saklaw ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun din ang kapaligiran natin. Ang kapaligiran ay magiging mapayapa kapag ang Panginoong Jesucristo ay ginawang Panginoon. Hindi man ang lahat ng mga tao ay ng mas maraming mga tao sa kapaligiran. Kasi hindi naman po totoo na mangyayaring lahat ay mananampalataya. Talagang merong mananampalataya at merong magpapakatigas-tigas sa kanilang pamumuhay sa kasalanan. Gayunman bilang mga mananampalataya, mahalagang tayo ay puno ng kapayapaan sapagkat ang kapayapaang ito ang dadaluyan ng patuloy na pagpapasagana ng Diyos sa kapayapaan sa atin at sa kapaligiran natin. Para saan? Para makapamuhay tayo ng matiwasay. Ibinibigay ng Diyos ang kapayapaang ito para sa kanyang mga anak. Kaya maganda yung panalangin ni Jude. Sumagana nawa sa inyo ang kapayapaan. Pero bago dumating ang kapayapaan na yan, mahalagang meron ka munang kapayapaan sa iyong isip. And only the Lord Jesus Christ can give that to you. Sana ngayong umaga, kung narinig mo ito, hingin mo yung kapayapaan ng Panginoon sa iyong isip. Actually, it's naturally flowing. It will naturally flow kung iyo siyang kilalaning iyong Panginoon at tagapagligtas. Panghuli ay yung kanyang pag-ibig. Sadya pong iba ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag nagahari o nananagana ito sa isang tao, kapag nagahari ang pag-ibig ng Diyos, nagiging positibo siya sa lahat ng tao at nagagawa niyang mapalitan ng pag-ibig o kabutihan sa isang
ang isang kapwa na maaring kahit gumawa pa ng masama sa kanya sa pamamagitan din ng pag-ibig. Nang sinabi ng Panginoon, huwag kayong gumanti sa inyong kapwa. Nang kung batuhin kayo ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Ang ibig niyang sabihin lang ay, kapag naghari ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, makakaganti ka ng ganti ng pag-ibig, at yung ginantihan mo ng pag-ibig ay mapapawi ang galit sa iyo dahil tatanim ang pag-ibig. Pero sa sandali na ang ating iginanti ay galit sa galit, aanihin natin ang galit. Kaya nga, panalangin ni Jude na sumagana yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil kapag sumasagana yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ginagawa nating mapayapa ang ating kapaligiran. Kahit minsan, may mga taong kailangang maging sacrifice o magsakripisyo para mangyari ang ganitong kapaligiran. Kapag tayo ay namumuhay sa pag-ibig, at ito ay ang pag-ibig ng Panginoon, nahahangad natin ang kabutihan sa ating kapwa. At nangyayari ang mabuti sa ating kapwa kasi sa pamamagitan natin o sino mang mananampalataya na puno ng pag-ibig, umo-overflow ang pag-ibig ng Diyos. Kasi pag sinabi pong masagana, hindi na yun kaya ng iyong container. Hindi na kaya ng iyong sisidlan. Kaya lang minsan humihingi lamang tayo ng konti para yung sapat lang na pag-ibig para sa atin. But Jude's prayer is for them to overflow in God's love. Kasi ang individual na umo-overflow sa pag-ibig ng Diyos ay magpapalaganap ng pag-ibig sa kanyang kapaligiran. At kapag umo-overflow ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang kapaligiran, mula sa kanyang pamilya patungo sa kanyang mga kapitbahay, ibibigay ng Diyos ang mapayapang sambahayan, mapayapang kapaligiran. May kasabihan po tayo na isa ring accepted truth na love begets love. Kapag inibig mo ang isang tao, yung tao na yun gaganti ng pag-ibig sa iyo. Maaring hindi agad. Maaring hindi bigla-bigla. Ngunit isang araw, dahil naramdaman niyang mayroong overflow ng pag-ibig from somebody else, siya man ay makakaramdam at yung pag-ibig ng Diyos ay tutubo sa kanyang buhay. So, pag-ibig po ang lumilikha ng pag-ibig sa puso ng isang taong pinuno ng kawalang tiwala, kawalang pakialam sa paligid, o kaya'y puot na nilikha naman ng karahasan at isang malupit na kapaligiran. Kasi yung mga tao na lumaki sa karahasan, sa kawalang respeto sa katuwiran ng kapwa, sa kapakanan ng kapwa, sa kapaligirang na malupit, mahirap silang mag-express ng pag-ibig. Ngunit kapag na-penetrate ng Diyos yung kanilang mga buhay, natututuhan nila ang magmahal. But somebody must overflow the love of God. Kaya nga kapag inihalo mo sa isang komunidad na puno ng puot ang isang tao, na puno naman ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang buhay ay lilikha ng pagbabago sa kapaligiran. Ang sinasabi ko po ay hindi katang-isip lang. Ito ay naranasan ng lahat ng mga misyonero na nag-ukol ng panahon na pumunta sa mga lugar na hindi kilala ang Diyos, hindi kilala ang tunay na Panginoong Jesucristo. At kanilang ibinahagi ang pag-ibig ng Diyos. In an instant, the love of God overflow sa kanilang buhay. At yung mga tao ay natutong magmahal. Kaya nga, sinabi ko, kapag inihalo mo ang isang taong punong-puno ng pag-ibig ng Diyos sa isang kapaligiran, ang kapaligiran na ito ay magiging mapayapang lugar, magiging masaganang lugar, dahil mula sa puso ng mga taong nandito, tutubo at yayabong ang pag-ibig ng Diyos. At yan ang panalangin ni Jude, ni Judas, para sa mga mananampalatayang kanyang sinusulatan, na sila'y sumagana sa habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Ganyan ang spiritual climate
sa panalangin ni Jude na mararanasan ng mga kapatirang kanyang sinusulatan. At pwede ring maranasan ng ating mga kapatiran. Kaya ito'y isang panalangin paulit-ulit na hinihiling. At naniniwala akong itong panalangin na ito'y paulit-ulit ang kanyang effectivity. Whenever binabasa natin yung salita ng Diyos, that's every time we read the Word of God, the Word of God, the power of the Word of God will overflow in us and even through us. So, ang daigdig natin, ang ating daigdig, at least yung ating komunidad, kung inyong mapapansin, ay puno ng galit. Galit na nilikha ng pagkakaiba-iba ng paniniwala, pagkakaiba-iba ng mga relihiyon, pagkakaiba-iba ng view sa politika, at iba pa mga bagay na nagpapalala ng tensyon. Yung pagkasarangalan ng ABS-CBN, nag-aaway na ang mga tao. Kahit pa sabihing mas marami yung natutuwa, o hindi naman talaga natutuwa, sila'y nasisiyahan na ang batas ay naipatupad laban sa mga oligarch. Pero siyempre, nalulungkot pa rin kasi mayroong mga taong apektado. Pero gaya ng sabi ko nga, ang batas ay walang emosyon. Ang batas ay hindi iniisip kung sino yung kawawa. Ang iniisip ng batas, sino ang may kasalanan. Kaya nga pag tayo lumalapit sa Diyos, hindi yung batas ang ating ginagamit, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Ang problema, tayo ay nabubuhay sa batas at kailangan ipatupad ang batas. Lalo sa ating Pilipino, problema natin ito. Pag tayo nahuli ng pulis, kahit alam natin may nalabag tayong batas, makikiusap tayo. Noon namang wala pang pulis, talagang sinasadya natin lumabag. Nung nahuli na tayo, saka tayo makikiusap. Pag hindi na dala sa pakiusap, maglalagay. Kaya itong ugali natin ito, ang talagang dahilan ng korupsyon sa Pilipinas, hindi naman talaga yung mga tao lang na nakaupo. Dahil hilig natin na lumabag sa batas at pagkatapos makikiusap, at minsan sa pakiusap, syempre dahil may lumabag ka sa batas, pag ikaw ay pinagbigyan, yung pulis ay lalabag din sa batas, hihingi siya ng kapalit. Dahil lumabag na rin siya sa batas Kaya lulubusin niya na, hihingan kanya ng kapalit. So, ito ay lumilikha ng galit sa atin. At pag-ibig ang katapat ng lahat ng ito. Kahirapan. Kaguluhan. Ang kaguluhan ay galit ang lumikha. Hindi ba? Kapag may galit, lilikha ng gulo. At kapag ka nagkaroon ng gulo, mawawala ang kapayapaan natin. At ang Diyos lang ang tanging katugunan para tayo mabuhay muli ng mapayapa. Kaya nga napakadelikadong pinagbibigyan yung galit. Kasi pag kayo galit na galit at pinagbigyan ninyo yung galit at nakalimutan nyo yung pag-ibig ng Diyos, yung galit mong yun lilikha ng gulo. At yung gulong lilikhain ng iyong galit, lilikha ng kawalang kapayapaan sa buhay mo. And then, later on, you will desire mapayapang buhay. Pero minsan, napakahirap nang mangyari dahil nadala na tayo ng gulo. Pangtatlo, kahirapan. Ito yung tinatapatan ng habag ng Diyos. Ang kahirapan ay likha ng maraming iba't ibang puwersa sa ating kapaligiran. Ang kahirapan ay maaaring likha ng alitan, kagaya sa Mindanao. Kahit sa mga bundok na mayroong maraming mga rebelde, lumilikha ng kahirapan doon kasi hindi makapagtrabaho ng mabuti, hindi makapaghanap buhay na mabuti ang mga tao. So, alitan, digmaan, at ngayon, coronavirus. Mabuti na lamang, at least yung iba mayroong mga hanap buhay na pambahay. Pero ilan lang ang mayroong ganon sa milyon-milyong mga tao. Mas marami ang naghihirap, lalo na sa mga lugar na kailangang i-lockdown kasi hindi na makontrol halos ang dami ng nai-infect ng virus. Bagamat siyempre hindi naman mamamatay yung mga tao kasi hindi naman talaga pare-pareho yung klase ng virus na tumatama. I mean, ang gravity. At sa ganitong sitwasyon,
Ang kahabagan ng Diyos ang kailangan ng tao. Kailangan natin ang habag ng Panginoon. So ngayong araw na ito, ngayon ay araw ng linggo at pwede tayong manalangin sa bahay, pwedeng sumamba kasama ng mga kapatid na nagsasayang magpupuri sa Panginoon. Panalangin kong gamitin tayo ng Diyos para maging daluyan ng kanyang umaapaw na pag-ibig, kapayapaan at kahabagan ng Diyos tungo sa ibang mga tao. Upang maniwala silang may tunay na Diyos na sadyang nagmamahal at gumagabay sa atin na kanyang mga anak. Kapatid, kagaya ni Jude, panalangin ko rin sa ating mga kapulungan ng saganang habag ng Diyos, kapayapaan at pag-ibig ay maranasan nating lahat. Hindi lamang ngayong araw na ito, kundi buong buhay natin. Upang sa ganitong paraan, maranasan natin yung buhay ng mga sinulatan niya na nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyo na kami nakapagbulay muli na iyong salita ngayong araw na ito. Salamat po sa karunungan galing sa iyo na pinadaloy mo kay Jude at ngayon ay pinadadaloy mo sa amin. Kagaya po ng panalangin ni St. Francis, gusto kong panalangin, Lord, gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan. And that will only happen kung ikaw mismo ay magtanim ng kapayapaan sa mga buhay namin. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig. Tirahan mo kami. At higit sa lahat, Panginoon, kahabagan mo kami sa anumang kalagayang aming kinalalagyan, lalo na ang may karamdaman. Pinipray po namin si Brother Steve na merong malubhang karamdaman. Sa oras na ito, lapitan mo po siya sa kanyang hospital bed, sa kanyang bed sa hospital. At ipuin mo po siya ng mapagpalang kamay at igawan ng kagalingan. At hindi lamang po siya, lahat ng may karamdaman, mag-isimiko na naoperahan sa appendicitis. Lord, ang iyong paghipo ay kanyang maranasan at pagpapagaling. At sino mang may karamdaman na maaari makarinig ng mensahe na ito, Panginoon, Lord, touch him with your healing hand and fill him with your love and your peace and mercy. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang araw ng pagsamba.